Marvin. Uy, dumutang 2 weeks. Binibili natin. Mas masarap. May alarm ka? Wala tayong kilig. Ayan, nag-aaral. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Nandito kami sa Costco ni Marvin. Ayan, nakikita niyo ang dilaw-dilaw na dyan. Tapos may bulaklak doon. Sabi ko kay Marvin, picturean ko siya. Ano sabi mo? Iya, bulaklak! Ayaw mo picture sa bulaklak. Yung aking bebe ay naglalakad na doon. Ayun siya. Loko-loko to si bebe. Kunwari madadapa daw siya. Hindi ko alam kung nakita siya sa video. Bibili lang kami ng kulang pa namin ipapadala kala Mama Aida. Kasi gusto ni Mama Aida nung yung parang chocolate na ano eh. Basta nung binili namin nung nagpunta kami ng Niagara Falls. And this is my bebe. So hati. Saan ka galing kanina at nakaganyan ka? Gio. Suplado mo talaga. Gwapo ka ba? Gwapo ka ba? Napakasuplado mo. Suplado na. Kikikilo ko sa'yo. Ngayon yung bag ko. Medyo mabigat yung bag ko eh. Pares gray. Bag niya at bag ko. 799. Ngayon ko lang to nakita na may ganito. May gusto ko nito. Dami kaya to? Ilang pack to assorted? 270 grams. Ganyan. Tatlo. Ano kaya? Hindi na kasi kakasya din sa box eh. Ano ba yan? Be, isiksik mo. Baka kaya pa. Kukuha ako. 3. Amin yung isa. Tapos papadala namin. Sana lang yung kinuha namin guys. Kasi hindi na talaga siya kasya sa balikbayan box. Gusto ni Marvin ng cake. Cake na naman. Mukhang masarap to. Magkano to? 22.99. Dami naman. Hindi namin ito mauubos si Marvin. Doon si Marvin. Ay, donut. Donut ba to? Ay, ito yung binili natin. Meron anoon. Yung si Marvin tumitingin ng cake doon. Nasa 18 ata to eh. Nadagdag na ng $1. Parang 18.99 ngayon 19.99. Ano, bibili ka pa? Ano, bibili tayo nito? Sa'yo yung puti? Sa'yo yung puti, akin chocolate. Hindi pwede. Sabi Marvin, pag bumili daw kami nito, ito lang daw kakainin ko, chocolate. Ay, tapos sa kanya daw to kakainin daw. Uy, dumaday lang ko pa. Hindi, magkano to? Mas mura to. Yun, 20. Hindi, kasi yun mo, kaya ito paras yun. Ikaw lang kakain nun. Ikaw makakaubos nun. Sabi niya, ito lang kakainin mo at ito. Ito kapakain mo sa akin. Tapos gusto ko rin ito. Ay, ako nung banana. Bebe, sure ka na dyan? Sure. Be, mahal yan ha? Dapat aabot ng 2 weeks yan ha? 2 weeks na. 2 weeks o ilang araw lang yan. Ayun, ako, nagkaroon ko pa ng dahilan. Bebe, mahal yan ha? Ano mo yan? 1 oras mo na yan. Mahal pala ng ganito no? Diyos ko naman, pang steak. Ayun, lalaki naman na kasi nito ba yun? Tignan mo, kapal yung binibili natin sa Asian store, maninipis lang. Ito kasi kakapal oh. 3 araw na kulang kami yun. Uy, gabi ko sa 3 araw, 66.21 yun. 3 araw lang yan. Mura-mura to, nasa 47.51 to. Pwede pa kaya itong hatiin sa gitna? Hatiin mo na sa ano? Gitna, hatiin pa dito sa ganito. Kaso ang hirap na. Ano yun? Tignan mo yan, yung mga yan. Kaso maghahati pa to eh. Yung mga yun. Oh, lobster ben. Laki oh. Sarap. Sarap naman nun. Uy, ay yung baga-baga. Sarap. Magkano to? 29.74. Alin? Wag ka na mag-cake. Sasauli na niya. Ay, wala na pala tayong bibili. Sa uli ko na lang din to. Ito lang bibili natin. Nakakahiya naman. Isa lang binili natin. Ang laki, bebe. Ay, hindi natin mapapadala. Sayang naman. Ang laki pa naman, oh. Ang laki, bebe. Pangit mo. Be, sayang. 16.99 lang. Ang laki-laki na niya. Be, naka-sale pa rin? Ano ba last time?
Naka-sale yun, 16 ata. Hindi na. Ay, hindi na naka-sale. Mahal na. Dapat daw nabimili ng chocolate before mag-Halloween kasi mura mo. After ba? Nagsisale na. Sayang oh. Dami, lalaki oh. Next time, papadala na natin. Puro pagkain na lang. Pagkain na lang papadala. Let's go! Hindi siguro ba pwede pagkain na. Ano? Anong bibilin mo? Ha? Merienda na lang tayo sa Costco. Sauli mo na lahat yan. Mag-ice cream na lang tayo sa Costco. Oh, mga tagalan. Pinamatagal mo 3 days. Sasauli yung chocolate bacon na lang daw. Kasi yung bacon, hindi na kasi siya nagra-rice. Bali, bacon, egg. Yun na lang yung lagi namin ulam. Ako nagra-rice pa ako ng konti. So, ito, bibili namin. Sayang taba yung Toblerone. Ang laki ng Toblerone. Kasi hindi na talaga siya kasi sa balikbayan box namin. So, next year na lang, pag nagpadala kami, baka December next year. Uy, may pre-taste. Hindi ko na maalala kung anong brand yung binili natin eh. Ayan. Ito. 4 ba yun? Ayun no. Ayan. Yan ata yun eh. Kulay blue. Ata. Ewan ko. Hindi ko na maalala eh. Yan ba? Ay baka yan na nga yung binili ko last time. Mas masarap pa yun no. Bacon and egg lang tayo no. O diba? Kaysa mag-chocolate ka pa. Yan. Egg and bacon ka lang. Ano meron tayo? Akin lang to. Pang dala lamang sa trabaho. Pang pika-pika. 7 ano lang naman to. 7.99 eh. Dami na rin naman laman kahit po paano. Kinakain ni Marvin yung Oreo eh. Ang akin ano, chocolate. Bakit? Nakukuha ka na. Nagtikim ka na eh. Ayun yung ganyan. Yung hawak mo. Nasa sa'yo yung box. So guys, naghihintay kami ngayon ni Marvin, ang aking bebe. Naghihintay kami ng bus papuntang Warden Station. Pupunta kami ngayon kay Ate Leia, pinsan ni Marvin. So hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina nung galing kami sa Costco. Parang yung huling update ko, naglalakad na kami palabas ng Costco eh. Tapos sumakay na kami ng bus hanggang sa makarating kami dito sa bahay. Pagdating sa bahay, siguro mga 30 minutes lang kami nagstay. Gawa ng kumain lang si Marvin, yung tirang Korean fried chicken nung Thursday pa. So, yun. Kinain lang niya. Tapos, nag-alarm ka ba? Kaya tumulog kanina? May alarm ka? Ayun, may alarm pala siya kanina. Kasi nga, meron kaming lakad. Yun, ayan na. Nagpalit lang naman ako. Para naman maayos tayo. Kasi yung suot ko kanina, naka-jogging pants. Tapos naka-jacket. Hindi na ako nagdala ng jacket, guys. Malapit lang naman yung bahay nila Ate Leia dito. Siguro mga 30 ba? 30, 20 minutes lang. Papunta ka la Ate Leia. Malapit lang eh. Tapos nagtuwid ako ng book. Magmamadali naman to si Marvin. Wala pa pala yung bus. Oh. Di ako na. Tumagal. Yan. Kaya kulot-kulot yung book natin. Ano, wala pa rin? Ayan na guys. Paalis na yung bus. Buti nakahabol kami. Kakasakay lang din namin halos ni Marvin. Hihingal pa ako kasi tumakbo kami. Grabe, wala tayong kilay pala ngayon. Kaya pala parang hindi ako nagtagay oh. Ang light na kasi nung ko, di ba, nagpa-micro ako sa kilay. Medyo light na siya ngayon. Kasi magwa 1 year na yan. Pero at least meron pa rin. Hindi tulad last year talagang Mona Lisa yung kilay ko eh. Ay, hindi na tayo nakakapag-ayos. Wala tayong kilay ngayon. Wala tayong blush on. Saka na lang ulit tayo mag-ayos-ayos guys. Dami pang isipin. Kaya stress yung face natin. Bebe, say hi! Tingnan niyo yung mga puno. And may mga iba na yung kulay. Ang ganda talaga. Mga October pa daw yung talagang asin. Iba na lahat. Wala nang green. Malapit na yun. Hindi rin kami masyado nakagala. Nung fall? Mabaho na din uli eh. Sana makapasyal kami ngayong fall. Ayan guys, nakababa na kami ni Marvin. Maglalakad na lang kami. Driver license. Sa akin ba? Hindi ko alam eh.
Ay, Ganito lang yun, di ba? hindi ako magdadrive. Ay, nag-aaral si Sasayin Marvin. ako, iyan mo yung light, di ba? Practice muna daw si Marvin ng G. Alam na natin kung ano na yung magagawin. Hello guys! Bali, nandito na kami sa house. Tapos, sinilabas ko na yung kimchi. Mag-ano kami, eme-eme sanggip ni Marvin. Dahil may lettuce pa ako dito. Tapos, nagluluto ako ng bacon. Ito yung bacon. Ayan, yung bacon natin. Tapos, ito yung ginagamit kong bacon. Ay, ginagamit. Lulutong bacon yung galing sa Costco. Sarap nito eh. Bango talaga niya. Nasa rep, guys, ay ito na yung bacon. Meron pa akong konting bacon. Tapos ito yung kimchi na nitanggal ko sa plastic. Meron kaming saging. Binili namin yan. So, mag-aano si Marvin. Maghuhugas siya ng... Nandiyan yung lettuce. Gano'ng karami? Siyempre, kahati kita, edi dami-dami na muna. Hugasan niya yung ano yung lettuce. Pitas ko, isa-isa na ito. Huh? Isa-isahin mo nga eh. Ganon yung ginawa ko last time. Isa-isa. You love me? Ano? You love me not? You love me? You love me not? Ang love na. Ano lalabas? Ano? Putol. Apo. Tatingin mo ano lalabas dyan. You love me not? Ito, ilan na yun? Ang liit naman nun. Ano ulit? Ba't masyado mong looban? Ikot, paikot dapat, bebe, paikot. Sorry, hindi. Hindi. Paikot. Ayaw nga. Hindi yung papasok ka dun. Fresh pa yung nasa loob, tapos nadadry na yung nasa labas. Kala mo talaga eh. Ayan na guys. Okay na rin yung balikbayan box namin, nakatape na. Ayan ang aming food ngayon. Lettuce, konting rice, konti lang yan. Bacon, saka kimchi. Anong tawag dyan? Soy sauce. Kain muna kami guys. Paste. Gusto kong gumawa ng... Favorite ko to, Ben. Favorite mo Pero yan. kayo to, Ben. Maglagay ka yan, lettuce, tas rice. Magbilog ka ng rice, konti lang. Bilog? Kahit hindi na pala magbilog. Ayan. Gano'ng karami yung rice? Depende sa'yo, syempre. Tapos lagyan mo ng kimchi, tapos bacon, tapos Kimchi nga. yung paste. Gano'ng karami kimchi? Kahit naman gano'ng karami. No? Yeah, depende nga sa iyo kung gaano kadami. Tapos, Bacon. ilang bacon nga, ganun, depende rin. Depende Parang sa'yo. laki na subo ko nito. Ang laki naman yung kimchi mo, pati yung bacon mo. Grabe ka naman. Ito ay. Space. Yeah. Meron nga tayo yung ano yung parang mirin. Gusto ko sana yung may cheese kasi wala tayong cheese na melted. Okay na yan. Oh. First bite. Okay din ito, laki. Kagat lang So, kasi. sambu. Para kang balik. Oh, ano? Oh. Sarap. Oh, ganyan na lang lagi tayo. Healthy ba yan? Healthy naman, kimchi yan yun. Kimchi. May konting rice lang. So guys, ayan. Tapos na kami kumain ni Marvin. Tapos si Marvin nasa kwarto na siya. Alam niyo naman yun. Gusto nakahiga na kasi magpapatulog pa yan dun sa paglalaro niya ng ML. So, ayan. Alam niyo ba, ang dami ko na napapanood na balita. Ang dami nagra-rally. Ay, hindi lang pala dito sa, sa Ontario. Diba, ang dami na dito. Meron na sa Brampton, meron na sa Niagara. Tapos, hindi lang pala dito lang sa Ontario. Ang dami na rin part ng Canada ang mga nagra-rally ng mga international student kasi gusto nilang magstay pa dito. Gusto pa nilang bigyan sila na extension. Tapos, nag-aano rin sila na bigyan sila ng permanent resident. So, yung mga nakikita ko nga rin din sa mga social media, ang daming mga comment na hindi talaga magaganda yung mga comment nila na parang pinapaalis na nga talaga. Tapos kasi yung halos lahat na nag-rally is alam nyo naman kung anong lahi na yun. Isang lahi lang talaga. Pero syempre nasa Canada tayo. Dapat sundin din natin kung ano yung policy nila. Pero pinagtataka ko din kasi yung PGWP 3 years yun. Tapos hindi nila din nagawan ng paraan na makapag-apply sila ng PR. Kumbaga ba, parang dating kasi na ang pinaparating, parang pinangakuan sila ng Canada ng magiging permanent resident sila dito. Pero ang totoo naman, ang
yung mga consultant nila. Kasi nga yung mga ibang balita nga na kaya nga sila pumunta dito kasi mabilis nga daw ma-PR, ganto ganyan. So, ayun. Kaya kami din, ganun din kami nung una. Nakakala din namin ang dali-dali talaga. Pero nung dumating kami dito at nalaman na namin talaga kung ano yung mga pathway para maging PR, na hindi lang pala yun basta-basta pagka-graduate, hindi ka makakakuha agad ng PR. Siyempre, dapat pinag-aaralan na. Nung dumating lang kami dito ni Marvin, ayun, hindi pa namin as in na pag-aralan. Parang after ilang months, siguro mga 2 months, 3 months lang namin nalaman yung mga pathway na yan. Kasi nung dumating kami, nag-focus kami ni Marvin na makaipon muna ng pang-tuition niya dahil nga yung tuition na dala namin, pang-tuition niya, yung funds, galing nga kala Mama Aida. So, ayaw sana namin magastos lahat. Kaya nga, nag-focus muna kami makaipon tapos mabayaran yung expenses namin dito ni Marvin sa Canada. Tapos nitong graduate na nga siya, yun na nga, doon na kami nag-ano kung ano yung mga pathway. Kaso nga, ayan, medyo nahihirapan din kami makakuha dahil nga lalo dito sa Toronto. So, madaming hiring dito sa Toronto pero ang dami ring walang trabaho. Parang nag-aagawan talaga, guys. Kaya, ayun, medyo sumasakit na rin yung ulo namin. So, balik tayo dun sa mga international student na, ayun nga. Pero, parang lalong humihigpit dahil sa mga pagrarally. Hindi sila tumitigil, diba? Hindi naman sa pero, syempre, kung gusto nilang mag-stay pa dito, kumuha uli sila ng, kung gusto nilang mag-aral uli, diba? Edi mag-apply uli sila or kumuha sila na mag-sponsor sa kanila para mag-stay sila dito sa Canada. Na sabi nung iba na dahil sa ginagawa ng pagrarally, nadadamay din yung mga ibang international student na hindi naman sumasali. Yung bang sumusunod dun sa mga policy, kumbaga ba. Ayun. Tapos, alam nyo na, pabawas yung mga yung mga pinapapasok nila dito. Kasi syempre nga, madami nga rin daw magre-retired ata next year. Kaya, inaano din nila na makakuha din ng work yung mga nandito na PR. Kasi sa totoo lang guys, kahit yung mga Pilipinong PR dito, di lang ibang lahi. Syempre may ibang mga lahi din. Kasi yung mga nakikita ko sa group, mga Filipino group ka na nagpo-post na baka daw matulungan sila, PR sila dito, citizen sila dito, wala daw silang mahanap na trabaho. Tapos yun, kaya yung iba ding mga nagtsatsaga din sila sa mababang sahod kahit ang dami din nilang gastusin dito. Pero syempre dun sa mga mabababang sahod, hindi din agad-agad nakakapasok sa sobrang dami din ng mga naghahanap ng trabaho. Tapos referral pa yan. Halimbawa, tong trabahong to, lahat lang ng tinatanggap nila, kalahi lang nila para sila lang yung magkakasama. May ganyan. Na experience namin din yan, na nag-apply kami na puro ganito. Sabi, hindi tayo tatanggapin dito kasi, ayun nga, hindi nga kami natanggap guys. Hinihanapan kami ng Canadian experience. Wala nga kaming Canadian experience. At bago pa nga lang kami. So, ayan. Pero, ayun talaga. Nakakalungkot lang din kasi lalong humihigpit siguro dahil nga sa mga ganyong nangyayari, baga walang katapusan. Tapos yung iba nga sabi, syempre yung iba nagko-comment doon na paano sila nakapasok ng Canada kung hindi daw marunong mag-English na, kasi yung parang nagrarally sila tapos ang mga nakalagay doon sa sulat, tapos yung sinasalita nila, yung lengguwahe nila doon sa bansa nila. Kaya parang puro negative talaga yung mga kino-comment nila. Tapos halos lahat parang sila na yung pinopost din. Kasi sobrang dami na nga din daw nila. Pero ang dami na nga din daw na deport na mga international student. Pero yung halos ng mga nababasa ko din parang silang, yung lahi lang din nila yung nade-deport. Sobrang dami siguro talaga. Pero madami din kasi sa kanila na expired na talaga yung visa pero nag-i-stay pa rin dito. Tapos ang dami ring issue na may napanood ako, nalimutan ko kung ilan, pero sa basement 16 ata sila sa basement, napakadami. Nagsisiksikan sila doon, tapos nasa isip ko, 16? Grabe. Hindi ko na ma-imagine yung paano sila nagkakasya doon sa basement, diba? Kasi sa kalimitan sa basement yung
room 3. Tapos yung room pa dun, hindi pa ganun kalaki. Sakto lang ba? Tapos, grabe sabi ko, di ba bawal nga daw yun yung ganyan na sobrang dami sa, Kaya nabigla talaga ako. Pero yun nga, may ibang namang lahi na ganun na okay naman sila. Minsan nga sasabihin pa nila na yung kalahi daw nila, parang hindi din nila gusto yung ginagawa ng mga kalahi nila. Kasi nga hindi nga daw naman talaga tama. Kaya, ayun, meron namang mga okay. Kasi may mga katrabaho naman akong okay naman sila. Tapos mga ibang may mga na-meet naman na okay naman. Pero siguro yung mga ganyan talaga, yung mga bago lang talaga dito. Na katulad nila, yung bagong dating dito. Kami bago din, pero hindi naman kami magaganon na mag-rally-rally. May inapanood lang akong rally, yung rally lang ng mga Pinoy kasi parang naloko sila sa ng agency ata, nabibigyan ng trabaho. Pero yung pag-expired na yung visa nila, nagsama-sama ang mga Pilipino, parang hindi naman. Tapos nga nung pumunta kami last time dito sa Koreatown, may nag-rally din dun. Pero hindi namin masyadong naintindihan kung tungkol saan. Kasi parang Korean kasi nakalagay. Kaya hindi na namin inintindi masyado yung Marvin. Tumambay na lang kami dun sa park. Nagmuni-muni. So, ayan. Yun lang yung share natin ngayon, guys. Ako'y matutulog na. Inaantok na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Pati na rin ang TikTok account ka na Crystal Herrera at aking Facebook page na Crystal in Canada. Bye-bye, guys!